name. Amen and amen. Ayan. Glory to God. Ayan. Salamat po sa bawat isa na naririto. Mapagpalang umaga po sa lahat. Tayo po ay 12. Ayan. Magandang umaga po at mapagpalang umaga. Ayan. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, ang ating pong teksto ay nasa book ng Judges 16. Hukom 16 verse 23 to 31. Pero po, tayo po, ang bibigyan ko pong diin ay yung verse 28 hanggang 31. Isasama ko lang po yung 23 para po medyo buo po yung kwento. So, anyone po kaya na pwede pong magbasa? Medyo mahaba po siya. Para hindi ako masyadong maano yung boses. Sis Med, ano pong chapter? Hukom 16, 23 hanggang 31 po. Salamat po. Sis Med? Hukom 16, 23 hanggang 31 po. Ayan. Narinig po ako, hukom. Ayan. Di yata ako naririnig. Hello po. Amen. Naririnig po. Ano pong verse? Ako na po at malabo po yung mata ni Ate Annalisa. Sige po. Salamat po sis. Hukom 16 verse 23 hanggang 31. 23 to 31. Sabi po dito, pamute po Tita Lisa. Hindi po yata tayo naririnig. Amen. So sabi po, minsan nagkatipon ang mga haring Pilisteo upang magdiwang at maghandog sa Diyos-Diyosan nilang si Dagon. Sa kanilang pagdiriwang ay umaawit sila ng pinagtagumpay tayo ng ating Diyos laban kay Samson na ating kaaway. Nang sila'y makita ng mga taong bayan, ang mga ito'y umawit din. Tayo'y pinagtagumpay ng ating Diyos laban sa sumira sa ating lupain at pumatay sa marami nating kasamahan. At ang laki ng kanilang katuwaan, naisipan nilang pagkatuwaan si Samson. Inilabas nila ito sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng dalawang malalaking haligi. Sinabi ni Samson sa batang lalaki na umaakay sa kanya, "Ihawak mo ang aking mga kamay sa mga haligi ng gusaling ito. Gusto kong sumandal doon." Ang gusali, napakasikip dahil sa dami ng tao at babae't lalaki, lahat-lahat ay may 3,000. Naroon din ang mga haring Pilisteo. Masaya nilang pinagkakatuwaan si Samson. At nanalangin si Samson, "Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasamo kong minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Pilisteo sa pagkadukot nila sa aking mga mata." Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali, at malakas na sinabi, "Mamamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamamatay." Ibinuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi. Gumuho ito at nabagsakan ang mga pinuno ng lahat ng Pilisteyong naroon. Kaya ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong siya'y nabubuhay. Amen po. Hanggang 30 lang po, tama? Amen, amen. Salamat Amen po, po. sis. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. Ayan po. Atin pong pag-usapan dito yung napakaganda po nung kanyang sinabi sa verse 28 po. Chapter 16 verse 28. Sabi po dito, Then Samson called to the Lord and said, "O Lord God, remember me, I pray. Strengthen me just once more." So, ito po ay parang isang prayer po for one more chance. Ayan. Prayer for one more chance. So, lahat po tayo, we deserve another chance, a second chance.
Pag sinabi po kasing one more chance, bakit sinabi na one tapos may kadugtong pa na more? So, ibig sabihin, many siya. Many chance. Di po ba? Pero kaya sinabing one, merong isang pinakang dinadalangin siya, idinalangin siya na isang pagkakataon na ibigay sa kanya ng ating Panginoon. So lahat po tayo dumating tayo sa pagkakataon na humingi tayo ng isang pagkakataon pa. Ito man ay sa career, 'di ba, sa trabaho, naranasan niyo na ba yan na mabigyan pa kayo ng isa pang pagkakataon? Ito man ay sa love life, 'di ba? Sa pag-ibig, 'di ba? Kahit sa mga buhay may asawa, 'di ba? Darating sa time na parang susuko ka o kaya maggi-give up ka na. Pero magbibigay ka pa rin ng another chance, 'di ba? Even sa ating kalusugan, humihingi tayo lagi sa Diyos ng pagkakataon pa muli na tayo ay palakasin, lalo na kapag time na talagang struggle po yung ating mga nararanasan, di po ba, sa ating physical na katawan. At ito pong mga nakaraan, ang hirap talagang kumilos. Monday po ako ay nagkatrangkaso na. Actually, lahat po kami dito sa bahay. Pero hindi siya yung trangkaso na sobrang lala, kaya lang ang tagal mawala. Lalagnatin ka, tapos mawawala, tapos uubuhin, sisipunin. Ang hirap. Tapos, doon ko po naranasan na maihang ko yung lahat ng gawain ng Panginoon na naka-line up talaga sa akin sa daily routine ko po na ginagawa. Pero ang Panginoon, ang maganda sa Panginoon, lagi tayong binibigyan ng pagkakataon. Hindi man natin banggitin, alam mo yun, nakikita mo yung mahina ka ngayon kasi hindi ka makapagsalita kasi pag nagsalita, uubuin ako ng sobra. Mahina ka ngayon, pero iniisip mo, ang nasa isip mo, ay naghihintay yung gawain ko dito, ay naghihintay itong taong ito, ayan na, nagchat-chat na, mga ganyan na, tumawag na ako, o kaya puntahan ko na mag-Bible na kami, ganyan. Ano yun, hindi mahina ka, pero alam yun pala ng Panginoon yung puso na yun. So, salamat sa Panginoon at alam niyo po ba na ang umagang ito, the moment po na tayo ay nagising, another chance na po yun sa atin. One more chance na po yun sa atin. Ayan. Para magawa po natin kung ano po yung nararapat doon sa chance na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, lahat tayo ay may mga sandaling tayo ay nagsisisi. 'Di ba? May mga pagkakataon na tayo dumaan sa pagsisisi na dapat pala hindi ko na ginawa yon. Kung nabigyan lang uli ako ng pagkakataon, mas maiitama ko ang lahat. 'Di ba may mga ganoon na realization ang bawat isa sa atin At may mga pagkakataon na gusto talaga nating magsimula muli. Pero God is good. Lagi siyang naririyan. Ang kanyang pangako, sabi nga, there is new every morning. Sabi yon sa Lamentations, po. So si Samson, ang pinakamalakas na lalaki doon sa Israel. Kung atin naman pong mababasa, I hope naman po na familiar na po ang lahat sa kwento po ni Samson. Ako po, elementary pa lang ako, hindi pa man ako ganun talaga pero alam ko na ang kwento ni Samson, 'di ba? Nasa siya nasa story ng mga bata, 'di ba? Doon sa mga ng mga values teacher natin, 'di po ba? Naririnig na natin 'yan si Samson, si David. Noon pa man, dito ko lang talaga na, talaga palang nasa Bible si David kasi na 'yan, kwentong pambata talaga siya, yung mga ganyan. So dito si Samson, talagang familiar na sa atin 'yan. Pero karamihan na kapag narinig ang pangalang Samson, ang naiisip, ang nafi-feature yung malaking katawan, mahaba ang buhok, 'di po ba? Yung malaking lalaki, makisig, ganyan, malakas, 'di ba? Ganyan po. So si Samson po yung pinakamalakas na lalaki sa Israel. Pero dumating po siya sa punto ng buhay niya na pinakamahina sa kanyang buhay. Bakit po? Pinakamahina. Kasi po siya po ay nabulag, siya po ay nagapos. Imaginein mo yung pinakamalakas na lalaki sa Israel, bulag na, nakagapos pa, at hindi lang po yon. Pinagtatawanan po siya ng lahat ng kanyang mga kaaway. Doon po sa binasa kanina, pinagkatuwaan po siya
Pinagkatiwaan po siya ng mga kaaway. So, ngunit po sa gitna po ng kanyang kahinaan, bumigkas po siya ng isang taimtim na panalangin. Ang sabi po niya, Panginoon, alalahanin mo ako, palakasin mo ako, minsan pa. At yung panalangin na yon, para sa isa pang pagkakataon, ay tinugon siya ng Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos ay mas malakas kaysa sa ating kabiguan. Naranasan nyo na ba yon? Na parang mananalangin ka na parang, Lord, maawa ka. Lord, kahabagan mo ako. Lord, palakasin mo ako. Yung mga ganyang mga salita. Minsan pa, Panginoon, tulungan mo ako sa ganitong bagay. Iahon mo ako sa ganitong sitwasyon. Yun yung time na parang ikaw ay bulag, ikaw ay nakagapos, at ang lahat ng nasa paligid mo ay parang pinagtatawanan ka. Yung parang may something na mga sinasabi sa iyo. Di po ba? Ganyan po yung naranasan ni Samson. Pero dahil nga sa biyaya ng Diyos, mas malakas po iyon kaysa sa ating mga nagiging kabiguan. So gusto ko lang pong ano ba ang ibig sabihin ng one more chance? Kapag po inilagay po natin sa biblical aspect or biblical meaning, ang one more chance, hindi ito yung ibig sabihin na isang beses lang tayong bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Kaya nga one, sinundan ng more. So ibig sabihin, God is a God of many chances. God is a chance na palaging naririyan para bigyan tayo ng pagkakataon. Pero hindi nyo ba nung pinag-aaralan ko po ito, na-identify ko po yung difference ng pagbibigay ng pagkakataon nung hindi pa po ako ganoong kamananampalataya. Kilala ko lang ang Diyos pero hindi ako sumusunod sa kanyang kalooban. Every time na binibigyan po tayo ng pagkakataon, ako dati ng pagkakataon ng Panginoon, ay bumabalik uli. Bumabalik uli yung time na yung repetition ng pagkakamali mo magagawa mo uli. Kasi hindi mo iniingatan eh. Ang naiisip mo lang, ang Panginoon ay nagbibigay ng maraming chance. Kaya okay lang na magkamali ako uli. Magsisisi na lang uli ako at hihingi na lang uli ng pagkakataon. So masyadong abusive. Masyado tayong abusado dati. Pero ngayon alam nyo ba na tayo, alam natin na tayo mananampalataya na nabaligtad. Nabaligtad po yung ating perspective. Na yung hinihingi mo na chance, iniingatan mo ngayon na maulit muli. Bakit? Ayaw mo kasi siyang magkamali. Ayaw mo uling magkamali. Ayaw mong maabuso yung mercy ng Panginoon. Ayaw mong maabuso yung kakayanan ng Panginoon na bigyan ka lagi ng pagkakataon. Kaya tayo ay hindi na bumabalik sa mga ginagawa nating mali. Kapag po tayo, every time na tayo ay binibigyan ng pagkakataon muli ng Panginoon. So sa biblical meaning po, ang one more chance is meaning God's mercy is greater than our failure. So ibig sabihin po, na yung compassion ng Panginoon never runs out. Even when we've wasted our strength or strayed from His will. Kahit na may time po tayo na naliligaw tayo, yung mercy ng Panginoon ay bumagsak man tayo, yung kanyang mercy ay mas higit pa. Sabi sa Lamentations 3 verse 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Imagine niyo yung ganyang ka-mercy ng Panginoon na pagbibigay sa atin ng one more chance. Na everyday pala ng gising natin, ito po ay dahil sa mercy ng Panginoon. Na alam ng Panginoon, hindi ba niya, alam ng Panginoon na pag binigyan ko to ng pagkakataon ngayon na mabuhay, alam kong siya ay magkakamali, alam kong siya ay babagsak. Pero still, yung mercy ng Panginoon, ibinigay pa rin niya sa akin at sa inyo. Di po ba? Napaka bigat po pala ng ibig sabihin ng one more chance in a biblical meaning. And one more chance is an act of divine mercy. God allowing you to rise again. Not because you deserve it, but because He loves you.
John 3:16, di ba? Mahal na mahal tayo ng Panginoon. And one more chance means restoration, not just repetition. When God gives us another chance, He doesn't simply rewind our past. Hindi ibig sabihin na, binigyan kita ng another chance na yung kahapon na kahapon mo, yun yung mare-rewind sa buhay mo. Hindi. He doesn't simply rewind our past. When God give us another chance, He redeems it. Nire-redeem iyon ng Panginoon. He transform our failures into testimonies of His grace. Kaya nga sa mga anak ng Diyos, araw-araw may patotoo. Araw-araw may testimony. Yung testimony ko kahapon, iba na ngayon. Iba na ngayon ang magiging testimony ko. Ganyan po kasi kabiyaya ang pagbibigay sa atin ng Panginoon ng another chance ng buhay natin. 'Di ba? Just like Peter, 'di ba? Dininay niya si Jesus ng 3 times, but was later restored by the risen Christ, 'di ba? Jesus that didn't just forgive. Hindi lang niya basta pinatawad si Peter, He gave him a new mission. Ano 'yon? Feed my sheep, Peter. Sabi niya, yun ang mission na binigay niya kay Peter. So, ibig sabihin, mabigyan ng patotoo, yung nagkamali man, bumagsak man si Peter, pero yung Panginoon, ni-restore muli si Peter. Hindi para ulitin ni Peter yung ginawa niya kay Jesus, kundi para bigyan siya ng panibagong mission. Feed my sheep. Yun po yung mission na ibinigay ng Panginoon kay Peter. So one more chance is God's way of saying, I'm not finished with you yet. Kaya every time na mumulat ka ng mata, isipin mo, salamat Lord, hindi ka patapos sa akin. That is the meaning of one more chance. Amen. It is not about repeating your past. It's about walking in a renewed purpose. Ni-renew na ngayon. Iba na ngayon ang purpose mo. Binigyan ka ng chance ng pagkakataon para hindi mo po ulitin yung pagkakamali na ginawa mo in the past. Hindi yun yung sinasabi na one more chance. Dati, sa mga tao ngayon na wala pang pagkakilala, 'di ba? Lalapit sila, hihingi sila, maniniglod sila, makikita nila na andiyan sa buhay nila, saka lang nila makikita kapag to the time na talagang wala na silang ibang matatakbuhan. Pero pag binigay sa kanila yung chance na sila muli ay binangon ng Panginoon, iniangat uli, 'di ba? Ganun uli. Mababalik na naman po yung mga ginawa nilang mga kasalanan. Pero sa atin, hindi na po. 'Di ba? It's about walking in a renewed purpose. So one more chance means God's power works in our weakness. 'Di po ba? Sabi sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So ibig sabihin, one more chance is when God uses your weakest moment to display His greatest strength. Tayo po ngayon, ganito kalalim, ganito katibay ang ating pananampalataya. Bakit? Kasi dumating sa punto ng buhay mo, yung turning point ng buhay mo, yung weakest moment ng buhay mo, na kung saan naranasan mo yung lakas na binigay sa iyo ng Panginoon. Yung greatest strength na display sa iyo sa weakest moment ng buhay mo. It's not about our ability. It's about His sufficiency. Panginoon ang nag-supply sa atin ng lahat. So one more chance means hope beyond regret. 'Di ba? Hope beyond regret. Sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, ito po ang aming verse ng church po namin. 2 Corinthians 5:16, kaya po ang church 5:17, kaya po ang church namin ay Church of New Creation. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So one more chance is found at the cross, where God gives new life to those who have fallen. So napakaraming chance. Pero one more
chance, ibig sabihin, depende sa laman ng puso mo kung paano ka hihingi ng chance sa Panginoon. Dahil doon po gagalaw ang kapangyarihan ng Panginoon. Depende kung sincere ba ang puso mo sa oras na ito. Sabi doon, one more chance is not about how strong we can be again. It's about how gracious God always is. Every sunrise, every breath, every answered prayer is God saying, you still have purpose. Tayo po dito, we still have purpose. And God saying to us, try again with me. Try po natin sa Panginoon. Amen. So ngayon po, malinaw po sa atin yung one more chance. Baka po kasi may malito sa iba na bakit one lang ba ang binibigay ng Panginoon? So hindi po. Ganyan po kalawak ang one more chance na nais ng Panginoon ibigay sa atin. Amen? So sabi doon, sa first point po natin, the condition of Samson. Yung condition ni Samson dito, broken but not forgotten. Yung kalagayan ni Samson, wasak siya pero hindi siya kinalimutan. Dahil sa kasalanan at kayabangan niya, nawala kay Samson ang lahat. Di ba? Si Samson, grabe yung kanyang mga nagawang kasalanan. Grabe din yung kanyang kayabangan. Sabi niya, napatumba ko ang mga Palestino dahil lang daw sa kanya. Hindi niya sinama ang Panginoon sa katagumpayan niya that time. Ano po? At ang dami-dami po niyang naging kasalanan. Alam niyo naman na si Samson po is a Nazarite, di po ba? So nawala yung kanyang paningin. Ang naging daan ng tukso. Nawala yung kanyang paningin. Yun yung ang naging daan ng tukso. Yung paningin niya kasi, yun yung naging daan ng tukso, di ba? Sabi, ano ba yung mga kasalanan? Maraming mga nagawang kasalanan si Samson. Kaya lang po ay hahaba po tayo pag inisa-isa ko po. Ano po? So, nawala ang kanyang kalayaan. Siya ay ginapos at ginawang alipin. Dahil po ito sa kanyang mga kasalanan at kayabangan. So, makikita yung wasak na Samson. Ano po? Nawala ang kanyang lakas. Yung kanyang pinagmamalaki noon. Pero sa gitna ng kanyang pagdadapa, may nangyari. Sa gitna po, sabi nga, broken but not forgotten. Broken but not forgotten. Lahat tayo dumaranas sa ganyan. Daranas tayo sa pagkawasak ng buhay natin. Pero hindi po tayo kinalimutan ng Diyos. So sa gitna ng pagkadapa ni Samson, may nangyari po sa kanya eh. Di ba? Yung time na nagupit na yung kanyang buhok. Di po ba? Sa Judges 16 verse 22, may nangyari po nung time na siya ay yung wasak na, yan, sobra ng subsob. Ano po? Sobra na yung broken na siya. Sabi dun sa verse 22, samantala, ito yung time na siya ay binihag na siya ng mga Filisteo at dinukit na ang kanyang mga mata. Siya'y dinala nila sa Gaza, tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Ito yung time na si Samson ay broken dito. Yung worse yung kanyang sitwasyon. Kasi bulag na siya dito eh. Tapos siya po ay nakatanikalan na pinagtatrabaho sa isang gilingan. Pero sa verse 22, di po ba? Verse 21 yon. Pero sa verse 22, kung may Bible po kayo, merong ginawa yung Panginoon. Sabi na kung saan maipapakita na hindi siya kinalimutan. Sabi doon, samantala, unti-unting humabang muli ang kanyang buhok. Unti-unting humaba muli ang kanyang buhok. Ibig sabihin, kahit tila tapos na ang lahat, ang Diyos ay kumikilos pa rin sa likod ng tagpo, sa likod ng sitwasyon. Kahit pakiramdam na siya'y nakalimutan na ng Diyos, tahimik siyang gumagawa ng paraan upang maibalik kay Samson. Di po ba? Kung ano yung nawala sa kanya.
marami dito ang mga bata, ang sabi ko nga ito kwentong kwentong pambata dati, 'di ba, na naririnig na natin na si Samson, yung lakas daw ni Samson ay nanggagaling daw sa buhok. Pero dito, 'di ba, totoo ba na saan nanggagaling ang lakas ni Samson? Sabi yan. Ang lakas po ni Samson ay galing sa Diyos, hindi po sa kanyang katawan o buhok. Sabi po kasi sa hukom, kung mababasa natin sa pinakang unahan, sa verse 14, 16, dumating ang Espiritu ng Panginoon sa kanya ng may kapangyarihan at niluray niya ang leon na parang batang kambing. So bago pa siya makipaglaban, palaging sinasabi po dito ng Bible, the Spirit of the Lord came mightily upon him. So ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Hindi po ito natural na lakas ng tao. Ito ay supernatural power mula sa Diyos upang tuparin po yung layunin niya na palayain ng Israel mula sa Pelestio. So bakit sinabi dito na samantala unti-unting humabang muli ang kanyang buhok? At the weakest moment ni Samson, di po ba? Merong ginawa ang Panginoon. Humaba ng unti-unti muli ang kanyang buhok. So ang kanyang buhok po mga kapatid ay simbolo lamang ng kanyang tipan as Nazarite sa Diyos, yung Nazarite vow. Sabi doon, sa hukom, mababasa pa natin, sa una-unahan pa, mga verse 13 po yon. Ang batang ito ay magiging Nazareo ng Diyos mula sa pagkabata. Hindi siya magpuputol ng kanyang buhok. So yung buhok po niya ay simbolo lang ng kanyang tipan. Ang Nazarite vow po ay tanda ng paghihiwalay at pagtatalaga sa Diyos. Kaya po ang buhok ni Samson ay palatandaan ng kanyang pakikipagtipan, hindi mismong pinagmulan ng lakas. So kapag binutol ang buhok, ibig sabihin ay nasira ang tipan at sumisimbolo ito ng pagkawala ng presensya ng Diyos sa kanya. Amen po. Alam ko naman po na familiar po ang lahat dito. Kaya po nang ipagkanulo po siya ni Delilah at pinutol po yung kanyang buhok. Sabi doon sa Hukom 16, dito sa verse 20, sabi doon, hindi na alaman ni Samson na ang Panginoon ay lumayo na sa kanya. Kasi dito pa nakalagay, Samson, may dumarating na mga Filisteo, nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya'y makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namalayang iniwan na siya ni Yahweh. Kasi naputol na po ni Delilah yung buhok ni Samson. Kaya nung time na dumating yung mga Filisteo, magtatangka uli siyang bumangon dahil akala niya ganun pa rin kalakas siya. Hindi na po. Kasi nakita dito, maliwanag po sinabi dito, hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. So yung buhok lang po ni Samson, yun po yung nagsisimbolo ng kanyang tipan sa Panginoon, na kung saan palatandaan na nasa sa kanya ang presensya ng Panginoon. Sabi doon na ang presensya ng Panginoon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. So nang bumalik ang kanyang buhok, dito sa verse 22, bumalik din ang tanda ng biyaya at presensya ng Diyos. Ito po yung broken but not forgotten. Bumalik yung kanyang buhok pero bumalik din yung tanda ng biyaya at presensya ng Diyos. Imagine. So ito ay simbolo ng pag-asa at pagbabalik ng habag ng Diyos. Hindi dahil sa buhok mismo bumalik ang lakas, kundi dahil bumalik siya sa Diyos, sa panalangin at pagsisisi. Di ba sabi niya sa 28, Panginoon, alalahanin mo ako, palakasin mo ako minsan pa. Dahil po sa kanyang pananalangin at pagsisisi, bumalik po ang habag at presensya ng Panginoon sa kanya. Amen? So, pangalawa po nating puntos, sa one more chance. Ayan. Una po yung condition po ni Samson, ipinakita po doon, yung broken po siya pero hindi po siya forgotten. Pangalawa po yung the cry of Samson. Sabi niya, remember me.
So, ang pagsigaw ni Samson, alalahanin mo ako, sabi niya. Samson called to the Lord, remember me, alalahanin mo ako, sabi niya. Ito ay hindi na ang mayabang na Samson. Kasi hindi na siya yung kagaya ng dati. Ito ay kundi isang taong mapagpakumbaba at nagsisisi. Hindi siya humingi ng karangalan, kayamanan o papuri, kundi isang bagay lang. Imaginein mo pala kapag po pala tayo hihingi ng isang, Lord, give me another chance please. 'Di ba? Iba yung yung puso ng Panginoon talagang parang nakikiisa sa'yo. 'Di ba? Yung kapag ika'y nagpapakumbaba, subukan mong humingi ng isang bagay na talagang hinihingi mo at yung puso mo yung magpapagalaw sa Panginoon. Panginoon, alalahanin mo ako, sabi ni Samson eh. Hindi siya humingi na, yun lang ang bagay na hiningi niya nung siya'y nananalangin. Nung sinabi niya, Lord, alalahanin mo ako. Yun pala napakabigat na panalangin. 'Di ba? Ito ay panalangin ng pusong bumabalik sa Diyos. At ang Diyos na mayaman sa habag, hindi tumatanggi sa pusong tapat at nagsisisi. Bakit muli siyang pinalakas ng Panginoon? Nakita yung kapakumbabaan at yung sincerity na totoo ang sinasabi ng lingkod kong ito. Sabi ng Diyos. Totoo ang kanyang sinasabi. Tapat siya. Tapat at nagsisisi. Sabi nga, Panginoon lang ang makakakita ng laman ng ating puso. So kahit gaano kalayo ang nalakbay mo sa kasalanan, or kahit na ngayon, still, meron pa rin mga nagagawang kasalanan. 'Di ba? Maaari pa rin tayong bumalik at manalangin. 'Di ba? At marinig sa atin ng Diyos na tayo ay nagsisisi sa ating mga ginagawang kasalanan. So maging katulad tayo ni Samson na ang lakas ng loob niya eh na humingi ng awa at habag sa Panginoon sa kabila ng kanyang mga ginawa. Napakabigat ng ibinigay sa kanyang purpose ng Panginoon eh, 'di ba? Yung mga Israel ipinahawak sa kanya. Pero anong ginawa niya? 'Di ba? Naging makasarili siya. Sobrang iniyabang niya kung ano yung meron siya. So sa atin, ayaw ng Diyos na humantong tayo sa ganyan. Every time na tayo ay magkakaroon ng isang bagay. 'Di ba? Bago pa man tayo malunod sa karangyaan, malunod sa papuri ng iba, 'di ba? Pasiyasat na muna agad natin ang ating puso. At patuloy na bumalik tayo sa presensya. Mararamdaman naman natin 'yan eh. Mararamdaman naman natin 'yan. Lalo na yung mga time na talagang dati ang init-init natin sa paglilingkod, 'di po ba? At unti-unti, bakit tayo lumalamig? Nararamdaman natin 'yan. Kaya lang may mga time na ini-ignore natin. So tayo, ugaliin natin na palaging lumapit sa paanan ng Panginoon. Palagi tayong manalangin, bumalik. Kasi even yung kasalanan, hindi ipapakita ng kaaway na ang dulo nito ay tayo mapapahamak. Ang laging ipinapakita sa atin ng kaaway ay maganda. Alam niyo yun? Na ito ka dapat, ito ka na ngayon. Maganda ang iaalok lagi ng kaaway. So, palagi nating siyasatin na Lord, binigyan mo ako ngayon, hinayaan mo na mamulat muli ang aking mga mata ngayon. Ipinagkakatiwala ko po ang lahat ng ito sa iyo. Bigyan mo po ako ng ng pagkakataon ngayong araw na ito na ma-fulfill ko po, Panginoon, yung divine purpose mo sa buhay ko. Ayan. Pangatlo po, yung the compassion of God. Yung una po is yung ang una po yung the condition of Samson, yung broken but not
forgotten. Pangalawa, yung the cry of Samson, yung remember me, sabi niya. Ito naman yung the compassion of God. Ito na po yung a prayer of one more chance. The compassion of God, one more chance. Kaya kanina, ibinigay ko muna yung biblical meaning ng one more chance. Sabi, the compassion of God, ang awa ng Diyos, ay nasa isa pang pagkakataon pala. So, pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Samson. Binigyan siya ng Diyos ng lakas, minsan pa. Hindi para sa sarili niyang karangalan, kundi para sa layunin ng Diyos. So, ito po yun. Ibinigay ng Panginoon yung lakas niya. Hindi para maipakita sa mga Palestino na talagang kahit wasak na si Samson ay malakas pa rin. Hindi para sa karangalan ni Samson, kundi para tuparin yung layunin ng Diyos sa kanya. Sa kanyang kamatayan, mas marami siyang natalo kaysa noong siya'y nabubuhay pa. Diba, nabasa yan kanina ni Sis Bebs at narinig ko sa kanyang pagbasa. Natuwa ako. Ang lakas ng pagkakadiin niya. Sabi niya dito, kaya ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong siya'y nabubuhay. So yung one more chance na binigay ng pagkakataon ng Panginoon kay Samson, grabe yung layunin ng Diyos sa kanya. Mas imaginein mo, nung siya ay bulag, nung siya ay mahina, nung siya ay wasak, nung sa panahon ng kanyang kamatayan, mamamatay na talaga siya, doon pa siya mas maraming natalo. Kaysa nung siya ay nabubuhay pa na nasa kanya naman talaga ang lakas dati. Nasa kanya ang paningin, 'di ba? Nasa kanya talaga yung pagkatakot ng mga kaaway sa kanya. Pero kung kailan mamamatay na siya, dahil humingi siya ng pagkakataon sa Panginoon, saka naman gumalaw yung talagang ito yung layunin ko sa iyo, anak. 'Di ba? Ipinakita ng Panginoon doon na mas marami pa siyang natalo na patay kaysa noong siya'y nabubuhay pa. Amen? Kaya kahit sa gitna ng ating pagkakamali, kayang gawing tagumpay ng Diyos ang ating kabiguan. Amen? May malaki akong pagkakamali sa Panginoon. At lahat tayo may pagkakamali. Pero gaano man kalaki yung pagkakamali mo, gagawing tagumpayan ng Diyos. Gagawing tagumpay ng Diyos ang ating kabiguan. Ang kanyang awa ay nagbibigay yung compassion ng God. Nagbibigay hindi lang ng second chance, kundi isang bagong simula. Bagong simula na parang, Lord, I belong to you. Diba? So, sa atin po, failure is not final when grace steps in. Ang kabiguan ay hindi katapusan kapag pumasok ang biyaya ng Diyos. Napakasarap na. Sabi ko, ito, nakailang ulit ko itong inaano kagabi, binabasa. Failure is not final when grace steps in. At every time po na mababasa ko or sasambitin ko yung grace, grabe po talaga yung puso ko. At saka parang gustong tumulo ng luha ko. Basta pag napag-uusapan ay about the grace of God, iba talaga yung ng puso ko talaga diyan, talaga parang, Lord, talagang I am yours, I am yours, I belong to you, Lord God. Iba dahil nga sa grasya lang naman talaga ng Panginoon kung bakit may SFC, kung bakit nakakapagpatuloy tayo. Dahil sa grasya ng Panginoon. Di po ba hindi dahil sa available tayo ngayon, wala tayong gagawin? Hindi Dahil sa grasya ng Panginoon. So, bakit ilang taon na ang SFC? 6 years na po ba? Dahil po yun sa grasya ng Panginoon. Sa lahat ng mga anak ng Diyos, di po ba? God listens to the cry of repentance. Ang pusong nagsisisi ay laging pinapakinggan ng Diyos. Laging pinapakinggan ng Diyos. So, use your one more chance for God's glory. Gamitin mo yung panibagong pagkakataon para sa layunin at kaluwalhatian ng Diyos. So, ang buhay po dito ni Samson, ang iniwan po niyang legacy is strength, failure, na nag-turn sa grace. So, grace pa rin. Sa grasya pa rin ng Panginoon siya nagtapos.
So ang buhay ni Samson ay paalaala na hindi pa huli ang lahat para bumalik sa Diyos. Kahit sa gitna ng ating pagkabigo, maaari pa rin tayong manalangin, Panginoon, alalahanin mo ako. Palakasin mo ako minsan pa. Diba? At ang Diyos ng biyaya ay tutugon. Hindi dahil tayo karapat-dapat. Hindi dahil tayo ay marunong ng manalangin, hindi dahil tayo ay nakatanggap na, hindi dahil tayo sa mabait na, di ba? Hindi dahil tayo karapat-dapat, kundi dahil ang kanyang habag ay walang hanggan. That is one more chance. The mercy of God. Di po ba? So, bilang pagtatapos, dito po, meron po akong napatunayan dito na yung buhay po ni Samson ay nailagay po pala sa tala, naitala po yung pangalan pala niya sa Hall of Faith. So, naandun po yun sa pakibasa. Sige po. Hebreo 11, verse 32. Ayan. Hebreo 11, verse 32. Ayan. Sabi po dito, yan. Yung po palang pangalan ni Samson ay nasa Hall of Faith. Ayan. Ano ba? Ayan. Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at mga propeta. So sabi doon, dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. So kasama si Samson. So dahil daw doon sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. So kasi nakalagay doon yung pangalan ni Gideon, ni Barak, ni Samson, ni Jephthah, ni David, ni Samuel, nakalagay po doon sa Hall of Faith. So, yung nabigo man, nagkamali man si Samson, naging mayabang man, pero ipinakita pa rin sa kahuli-hulihang hininga niya yung layunin ng Panginoon sa kanya. So sa atin, kung ano yung layunin ng Panginoon sa atin, hindi po natin yan matatakasan. Pero I do believe na one more chance sa Panginoon is enough for us to glorify Him every day of our life. Amen po. Ang Diyos po ay napakabuti. At kulang po yung ating mga salita. Sabi nga, His thought is not our thoughts, His way is not our ways. Hindi natin yan hindi natin masusukat. Kahit na sinong biniyayaan ng katalinuhan, iba ang pamamaraan ng Diyos. Kaya niyang i-twist ang lahat ng pagkadapa natin into victory. Lalong-lalo na kapag tayo ay tinawag ng Panginoon. So dito po sa SFC or even sa ating mga local church, kung may isusulat po na pangalan, kasama ba yung pangalan natin just like Samson na nagkamit ng pananampalataya, katagumpayan sa bawat pagkakataon na ginagawa. Diba? I hope dito sa SFC, maputol yung division. Merong division kasi. Akong nararamdaman sa SFC. So, pero, everyday ng calling dito is another chance for us na ilapit natin sa panalangin. Kung isusulat ngayon ng Panginoon, kahit nasaang lugar ka ngayon, sa kwarto mo ba, sa sala mo, kung isusulat ng Panginoon ngayon ang pangalan mo, tingin mo maiisulat kaya niya sa dingding mo?
sa dingding ng kinatatayuan mo ngayon sa lugar mo. Just like Samson, na kung saan sobra siyang nagpakababa sa Panginoon. Hindi na niya inisip yung pagkutya ng lahat ng mga Pelestino na nasa paligid niya. Ang inisip niya ay magawa niya yung ipinagagawa ng Diyos sa kanya. Amen po. At makabalik siya sa Panginoon na tunay na magbigay sa kanya ng lakas. Amen po. Maraming salamat po sa bawat isa. I hope and I pray po na nawa po ay meron po tayong konting natutunan po sa a prayer of one more chance. Amen. Sige po, tayo po ay, amen, manalangin. Amen. Hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat po sa iyong habag na hindi sumusuko sa amin, O God. Tulad po ni Samson, kami ay madalas na nagkakamali. Ngunit ikaw ay nananatiling tapat. Alalahanin mo kami, O Diyos. Palakasin mo kami minsan pa upang magamit sa iyong kaluwalhatian. Ibalik mo, Panginoon, ang aming sigla, pananampalataya at layunin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. And addition ko, dagdag ko lang po, yun pong si Jesus nung nasa mamamatay na siya sa cross of Calvary na po, nakapako na po siya. Di ba meron siyang dalawang katabi doon? Yung isa po doon, sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako. Di ba? Sinabi yun nung isang nakapako din doon. At sinabi ng Diyos, ngayon din, aalalahanin kita. Sabi niya sabi ng Panginoon. Di po ba? Bago malagutan ng hininga ang Panginoon. Pero alam nung isang tao na yon na yung Diyos na alam niyang wala na siyang magagawa kasi sabi nung isa doon na sabi kung talagang ikaw ang Diyos, iligtas mo ang sarili mo at iligtas mo rin kami. Pero ano ang sinabi nung isa? Panginoon, alalahanin mo po ako. Pero ibinigay ng Panginoon yung assurance sa kanya. Ngayon din, aalalahanin kita. Amen? So, wag po natin laging baliwalain ang pagkakataon at chance ng buhay na ibinibigay sa atin. Lalo na po yung paglilingkod natin. Ang laking bagay na meron tayong ganitong SFC. Salamat po and glory to God. Back to you po, Sis Annalisa. Amen.